Alright mga kapatid, welcome back po sa Kutsaji Vlog. Dito po tayo sa tabing dagat. Ito, yung gandang location. May init kaunti pero maganda dahil may puno. Magandang okay po. God bless po sa lahat at salamat po sa mga nag-views at sa mga nag-subscribe. Thank you. Na-appreciate ko po at sana maging maayos po ang ating mga ginagawa sa ating mga pamilya, maging mapayapa ang ating pamilya at higit sa lahat laging naglilingkod sa ama. Okay, thank you. Okay, God bless. Okay, ang ating re-reaction at bibigyan natin ng opinion ay tungkol sa kwan. Yung sumagot po si BBM doon sa mga hindi naman atake, bali doon sa mga pahayag ni GM Morales, ex-PDEA agent. Sumagot po si BBM na professional liar nga daw si GM Morales sa kanyang mga sinasabi doon. Tapos parang jokes box daw, kapag inulugan mo ng pera magsasalita, mag-embed, magsasalita. Okay, bigyan natin ng reaction yun. At saka itong bigyan din natin ng reaction, pangalawang kwan, ito yung pahayag ng Congress tungkol sa nagaganap na hearing. Binigyan nila ng counting si Senator Bato de la Rosa kung bakit umaabot pa sa ganong hearing. Okay, unahin natin yung kwan, yung sa Congress. Ihuli na natin yung kay BBM. Okay. Magandang hapon po. Ang oras po natin ay alas 2 ng hapon sa pagkakataong ito. God bless po sa lahat at na-appreciate ko po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po ang subscription, kahit na yung like na lang at comment sa baba, okay na po. Na-appreciate ko at nagpapasalamat na po ako doon. Okay po. Simulan natin yun doon sa kwan. Yung sa Congress po, unahin natin sa Congress. Alam mo mga congressman, kung talaga to di ba? Huwag niyo pakialaman yung Senado. Kaya nga kanya-kanyang di ba? Nung kayo po nag-hearing sa Congress regarding doon sa SMNI franchise, naginisan niyo nga po diyan yung dalawa, si Dr. Badoy at saka si Mr. Celis, at pinakulong niyo pa, di ba? Ang tanong, nakialam ba yung Senado sa inyo? Ganun lang naman kasimple yun. Magrespetuhan po tayo sa mga babat ginagawa. Kaya nga equal yan kumbaga balance, merong gagawin sa upper house, may gawin din sa lower house, di ba? Pero yung pakialaman niyo po yung situation sa upper house, parang baliktad po, di ba? Kaya nga sinabing upper house, kayo nasa lower house, tapos babanatan nyo ng ganyan si Senator Bato de la Rosa kung bakit kailangan pang umabot sa 3 hearing, di ba? Ang pakialaman nyo yung situation o yung ginagawa nyo sa Congress. Ang ating napapansin dyan, di ba? Okay lang, hindi sa pumapanig tayo kay Senator Bato. Maraming nagkwent dyan marami rin nag-bash dyan kay Senator. Pero ang atin lang nalalaman natin kung paano ginagastos yung pag-imbestiga dyan at para ma-establish kung talagang totoo yung PDEA links, di ba? At kahit sabihin nila na gumagastos sa Senado, pero nakikita natin kung paano ginastos yung kaban ng bayan. Kumpara naman sa Congress, tingnan nyo po mga kapatid, kumpara naman sa Congress, di ba? Na hindi alam kung saan napupunta yung ginagastos. Kuan lang kayo dyan certification of liquidation lang di ba? Kung ano lang, pinirmahan nyo lang, gumawa lang ng certification, walang resibo di ba? At least, di ba? Magkaiba. Sa inyo po, hindi namin alam kung saan napupunta, di ba? Basta na lang gano'n, di ba? Kumbaga, huwag niyong pakialaman yung gawain ng upper house. Di ba? Kaya nga magkabukod yan Hindi pa po kayo senador, di ba? Mag-senador ka muna bago mo batikusin o bago mo tanungin. Congressman lang po kayo, di ba? Congressman ka po. Dapat ilagay niyo sa inyong isip na upper house po yan. Walang pakialamanan sa mga bagay na ginagawa ng bawat isa, di ba? Bakit? Yun nga ang tanong, inuulit ko. Nung naghihiring ba kayo, pinakikialaman kayo? Kahit nakitang-kitang mga arogante ang bawat ginagawa nyo, pinakialaman ba kayo ng Senado, di ba? Yun lang ang aatin lang po, di ba? Sana naman maging maayos, maging magrespetuhan sa bawat ginagawa. Huwag pakialaman ang bawat ginagawa. Kung kayo mayroon kayong sinasagawang hearing, gawin nyo. Patawag nyo rin si PDEA agent dahil
sinasabihan nyo po ng kwan, di ba? Nung last na nag first con po kayo dyan, sinasabihan nyo mga sinungaling, di ba? O inahamon kayo, patawag nyo, nabahagang buntot nyo kasi, di ba? Lalo siyang sisikat, di ba? Pag ipinatawag nyo. At iyo'y wala, talagang tingin ko, pinagbawalan kayo patawag si Morales. Bakit? Lalong lalaki ang issue. Pero kung makapagsabi kayo ng sinungaling, hindi pa kayo nag-iimbestiga, pero nagsasabi na kayo kasinungalingan, nagsisinungaling, di ba? Ang PDEA agent, di ba? Patawag nyo. Hindi yung pakikialaman nyo po yung ginagawa ng Senado. Hindi, wala naman po kayong karapatan magsalita ng ganun, di ba? Kaya itong mga congressman, di ba? Hindi ko nilalahat ha. Yung ganyang litanyahan at saka salitaan, manang-mana kayo sa punyo eh. Masyado kayong diktador eh. Di ba? Ba't yung didiktahan ang Senado, si Senator Bato de la Rosa? Di ba? Huwag niyo diktahan. Kung ano man ang gawin niya, committee niya yun eh. Di ba? Gusto niya lang alamin kung totoo. Pero base sa kanya, napatunayan niya na talagang yung dokumento na yun, genuine, di ba? Totoo. Dahil sa nakita niya. Kaya nga sabi niya, ganun eh. Kaya sana naman, itong mga congressman, huwag kayong maging ko naman, magrespeto naman kayo doon sa nag-iimbestiga sa Senado, di ba? Bilang upper house. Huwag niyo pakialaman. Gawin niyo dapat yung karapatan ng mga ginagawa niyo, gumawa kayo ng batas diyan, mag-imbestiga kayo. At never naman nakialam, di ba? Nakialam yung Senado tungkol sa inyo. Okay? Ganun lang po, di ba? Ganun, sige. At kahit pa paano nabigyan natin ng reaction na isang bagay na maling-mali naman yun, yung akusahan mo ng gano'n na bakit paabutin pa ng 3 hearing, di ba? Huwag ganun, di ba? Maging magalang naman, magkaroon naman po kayong respeto sa Senado sa pangunguna ng committee ni Senator Bato de la Rosa. Hindi naman kayo pinakikialaman eh, di ba? Kaya siguro, hindi nyo iniimbitahan. Bakit? Lalong lalaki yung issue. Diba? Magpe-press release kayo ng mga sinungaling to si PDEA. Diba? Yan ang mahirap sa inyo. Naglalagay kagad kayo, nagbibigay kagad kayo kung conclusion, pero hindi pa nyo na itatanong. Hindi yun. Diba? Nabuboljak tuloy kayo. Nareribat tuloy kayo. Diba? Ay, totoo yung dokumento. O ano mangyari sa inyo? Diba? Disunog kayo. Ganun lang mga kapatid. Sige, okay po. So, isunod natin yung si BBM. Regarding doon sa Kwan, sinabi niya na professional liar tong si Kwan, si GM Morales, ex-PDEA agent Jonathan Morales. Sa akin tingin, yung mga ganyang salitaan, tama si ex-PDEA Jonathan Morales eh. Naawa siya kay BBM. Napanood ko yung interview, naawa siya. Bakit? Yung mga ganyang salitaan, siguro saninga talaga ng tama sa sanhi ng kanyang pagiging bangag, di ba? Yun ang sabi ni GM, di ba? Morales, sanhi ng epekto ng paggagamit niya ng pinagbabawal ng gamot. Ganyan mga salitaan na nag-aakusa, professional liar. Ba't di mo ang tanong doon? Ito isa sa mga kung talagang sinungaling yan, gumagawa ng invento, gawa-gawa. Ba't di mo i-demanda BBM? Gumawa ka ng hakbang, i-demanda mo. Di ba? Si ex-PDEA Jonathan Morales, demanda mo na hindi totoo yung dokumento niya, nagsisinungaling siya, professional liar siya, para lumitawan totoo. Di ba? Kasi ang mangyayari yan, di ba? Alam mo, once na dinimanda mo yan, kaya ito si BBM at saka yung mga alipores niya, hindi kumikilos at saka hindi siya nagiging parang ini-ignore nila yung situation, parang hindi nila ina-address yung mga inilalabas na ebidensya ni GM. Alam mo kung bakit? Kasi nga, once na binigyan nila ng pansin yan at nagkaroon ng tinatawag na, sige, kung talagang totoo ko yan, demanda natin. Tingnan mo mga kapatid kung ganyan ang mangyayari, kaya hindi sila makakibo eh. Kumbaga, gapos yung kamay ng mga ni BBM, hindi makapagdemanda eh. Bakit? Ito ang sasabihin ko sa inyo. Kasi ang burden of proof na kay BBM. Hindi kay ex-PDEA Jonathan Morales po ang burden of proof. Ang mangyayari, ang lilitaw ng burden of proof kay BBM, patunayan mo BBM na hindi totoo yung dokumento na yon. Patunayan mo na hindi totoo, hindi ka gumagamit ng pinagbabawal ng gamot. Kaya lilitaw yan, mauobliga siya
na magpa-drug test sa follicular hair, di ba? Bakit? Kapag idinimanda niya si Jonathan Morales. Kaya kita mo, puro kwan lang yan eh. Sasabihin niya, hearsay lang daw yun ni Morales. Sinungaling kapag hinulugan mo ng coins, magsasalita. Hello? Tapos yung may mga kaso, di ba? Yun ang ipinupunto nila, may mga kaso si GM. Pero lagi nyo tatandaan, si Expedia Jonathan Morales, oo, may mga kaso siya. Bilang alagad ng batas, normal na nga daw, sabi niya yan, yung magkaroon ng kaso. Bakit? Marami sila nasasagasaan. Pero ang tanong, may conviction ba siya? Yung ibang nga kaso niya, dismiss na. Di ba? Pinawalang sala na siya. Ang ibig sabihin, nilalabanan niya to. Inaharap niya sa husgado. Bagamat ito'y gawa-gawang kaso, ginalabanan niya. Pero yung iba dyan na nagsasalita, nagmamalinis. Di ba? Naku mo daw, hindi ka pa rin paniwala si GM Morales dahil may mga kaso. Hello? Tumingin muna kayo sa salamin nyo po. Yung pamilya nyo, sobrang daming kaso. May mga conviction. Di ba? Marami na patunayan na. Ito, si Senator Jingo Estrada. O di ba? May verdict ka, may conviction sa bribery. Napatunayan ng husgado. Umaapila ka na nga lang eh. Ibig sabihin, di ba? Kung sino ang dapat paniwalaan, ikaw ba? Si Jingo Estrada o si GM Morales? Di ba? Si GM Morales, walang verdict, walang conviction sa korte. O, tapos kung makapagsalita nga. Sa pamilya mga Marcos, ang daming kaso. Ibig sabihin, isa rin, kayo hindi pwedeng paniwalaan. Kaya masasabi natin, oo, sa tingin mo yan, na professional liar si GM Morales. Pero ikaw naman, di ba? Tingnan mo muna sarili mo. Baka man naman pwedeng professional budol ka, di ba? Professional budol ka eh. Marami kang nabudol eh. Oh. Ba't hindi mo i-address yung panawagan niya? Naawa nga daw siya, di ba? Yung mga ganyan testimonya, mga pahayag, iyay epekto ng sa ninong pinanggagalingan na masamang pinanggagamit na akuan, pinagbabawal ng gamot. Kaya nakakapagsalita ng ganyan. Kaya ang hamon nga, di ba? Patunayan mo, magpa-drug test ka. O, idemanda mo. Di ba? Demanda mo si Mr. J.M. Morales. O, demanda mo. Di ba makapangyarihan ka? Ikaw ay sa pinakamakapangyarihan dito sa ating bansa. Demanda mo si J.M. Morales para magkaalaman na. Yun nga inuulit ko po. Kaya hindi niya ina-address yan eh. Hindi niya binibigyan ng sabi niya mga hearsay, wag daw bigyan ng pansin. Hindi. Bakit? Kasi nga, ang sinasabi, ang burden of proof magmumula kay BBM. Kailangan patunayan ni BBM na hindi siya gumagamit ng pinagbabawal ng gamot. Kailangan patunayan ni BBM na yung dokumento nun ay hindi original. O, ano mangyayari doon? Tingin nga ni Senator Bato de la Rosa ay totoong-totoo yung dokumento. Tapos, siyempre, sa panig naman ni GM Morales, siyempre re-request niya yan o ano pa man. Patunayan mo na hindi ka addict. O, magpa-drug test ka. O, mapipilitan siya. Kaya hindi niya mademanda yan. Hindi niya maasunto sa isang korte sa korte. Bakit? Lilitaw nga ang totoo. Na-vlog ko na dati yan. Lilitaw ang totoo. Kaya hindi niya ina-address yan. Ganyan ang totoong kalagayan. Di ba? Kaya sasabihin lang, magpapahayag lang ng ganyan, the professional liar, mga hearsay, hindi dapat pa. Ganun ka lang talaga mangyari. Kumbaga, iwas pusoy ka lang talaga, totoo. Di ba? Kasi pag binigyan mo ng punto to, binigyan mo ng pagkakataon, at idinimanda mo to, ang burden of proof magmumula sa iyo, BBM. Kailangan mapatunayan mo yan. Na yung sinasabi ni Mr. Morales ay hindi totoo lahat. Magmumula sa iyo ang burden of proof. Oh. Sige. Makakuwang ka. Mapagsasabihan ng korte na magpa-drug test ka. O, para mapatunayan natin na negatibo ka, malinis ka, na yung dokumento na yan ay peke. O, di ba? Kaya hindi nila ina-address yan. Ganyan lang kalinaw mga kapatid yan. Hindi naman tayo pinanganak ng kailan lang. Di ba? Kahit elementary, high school, pag inunawa mo mabuti, o ano pa man, maiintindihan mo kung bakit hindi ina-address yan. Yung mga ganyang issue regarding kay BBM na sinasabihan na bangag, adik, di ba? Hindi niya talaga papansinin yan. Bakit? Kapag idinimanda niya nga po,
sa kanya magmumula yung burden of proof para patunayan, di ba? Lalabas at lalabas ang totoo, di ba? Kaya mga kapatid, ganyan yan. Ini-ignore lang talaga ni BBM yan sa panig ng BBM at mga alipores niya. Yan yung mga kwan yan. Kaya lang, ang nakakakwan dito, nakakaawa, sabi nga ni Mr. Morales, nakakaawa. Yung pumapayo kay Kwan, yung pumapayo kay BBM sa paligid niya, hindi efektibo. Ni minsan, hindi pinansin ng sambayan ng Pilipino yung sinabi niya professional liar. Tingnan nyo yung comment po sa baba kung gaano ka negatibo. Pumutok pa nga sa kanya yan. Kung gaano ka negatibo yung mga sagot ng mga tao doon. Diba? Nabaliktad yung kwan yan. Diba? Kaya ang tao panawagan doon, edi magpa-drug test ka. O, bakit hindi ina-address? Alam na po. Lalabas ang totoo. Kailangan yung patunayan sa korte. Okay? Mga kapatid, sana nabigyan natin ng kaunting paliwanag at malinaw na pahayag at pananaw at opinion. Hindi po tayo nag-aakusa ha. Kung ano lang po na nakita natin at napanood sa mga lumabas sa mga stream media, sa mga malalaking ganyan, yun lang ang ating inoopinyonan at nire-reactionan. Kaya hindi tayo masasabi na gumagawa ng kwento. Sila, kung ano lang nabigyan natin, napanood natin, yun lang bibigyan natin. Kaya salamat po mga kapatid. Sana lagi natin tandaan. Kung ikaw, sa panig po ng ating Pangulo, BBM, kung talagang malinis ka, magpa-drug test ka. Diba? Pa-drug test ka. Almost halos ng buong sambayanan nananawagan, magpa-drug test ka. Diba? Bilang isang nangunguna sa bansang ito, ini-ignore nyo po eh. Diba? Ba't ayaw mo magpa-drug test? Alam na this. Diba? Kung talagang negatibo ka, at nakita naman na resulta na negatibo, at nabasa yun sa transparent, ha? O di, pakita mo sa sambayan ng Pilipino, sa mga nag-aakusa sa'yo, isalaksak mo sa kanilang mga langalayan, yung negatibo result. Diba? Pero bakit hindi ginagawa? Siyempre, alam na this. Okay mga kapatid, God bless po. Salamat at salamat po. Sana pagpalain po tayo ng Panginoon. Sana pagpalain tayo ng Ama at bigyan pa tayo ng maraming kaunawaan at malinaw na pangunawa sa bawat nagaganap sa ating bayan. Hindi ibig sabihin nagsasalita tayo, lumalaban tayo sa gobyerno. Hindi po. Ito'y bahagi ng karapatan natin na magsalita. Speak up. Magbigay ng opinion na alam natin na yung ating ginagawa ay tama naman. At nagbibigay lang tayo. Basta lagi kong sinasabi po mga kapatid, pag mali, mali. Pag tama, magsama-sama tayo. God bless po. God bless. Thank you.